panibagong chocolate na naman kami. Para ito sa Easter. Aha. Pero yung hinahanap ko, biscuits. Kaya lang, wala dito. More on chocolate this time. Ipamigay ko na naman ito sa mga bata at saka yung kapatid ni Vladimir as usual. Alam nga naman, ibigay ko doon sa Pilipinas, no? Ang shipping fee, mas mahal pa sa chocolate na wag na lang. Si Philip na ang magbukas. Kasi may kukunin daw siyang eggs dyan, oh. Yan. Chocolate yan. Ito, Philip ko. Ito. Ang ganitong coffee sa Tesco, mahigit kumulang na sa 20 euros. Ito naman, nakita ko, nasa 30. 31? Ito. Pero masarap to eh. Hala, espresso dark. Siguro sobrang strong ito. Ito ang ibigay ko kay Bianan. Kasi mahilig sila sa espresso. Arabica, sobrang strong nga ito. May instant coffee ako. Hala, banati, inom Margie. Diyos ko, dilat ang mata ko nito ba? Ang dami ko palang kape na instant krima. Masarap pa naman ito na kape. Kung i-compare ko ito, mas masarap ito dahil hindi masyadong strong kaysa ito, oh. Instant din naman ito, kaya lang ito krima. Hindi kami bumibili ng kape since na may mga kapeng free lang. No, Philip ko? Wala na, ayaw na ni Philip ng mga chocolate. Nasira na daw yung ngipin niya sa kakain ng chocolate. Ito ibigay ko kay Bianan. Matutuwa na naman sila nito dahil hindi na sila bibili ng coffee beans. Mahal ang beans sa totoo lang. Kung yan ay bibilhin nila sa shop, makatipid na sila. Kung mas marami yung ibibigay ko na chocolate kay Bianan dahil kapag bumibisita doon ang kapatid ni Vladimir at saka yung mga pamangkin niya, ito ang ibibigay ni Bianan. Good morning, Madam People! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat kung saan man kayo sulog ng kalibutan. Nasa Nibal ata ako eh. Ganyan siguro kapag may mga problema ang dumarating sa buhay, hindi na alam kung anong gagawin or napas mo lang. Hindi naman napas mo dahil kain naman ako ng kain. Iinom lang ako ng kape at mag-prepare na ako kasi alis sila Kuya Alex bukas. Baba ko pala tong luggage. Uwi na ako ng Pilipinas. Ay, nakakapagod dito sa Slovakia. Sobrang daming. Bago ako magsimula, magkakapilang ako mura ko. Itong, parang inano na ako. Hindi ako uminom ka ng kape kanina dahil nagsimba ako. At least nabawas-bawasan yung aking mga kasalanan. Ngayon, lumabas simbahan. Lumabas na naman yung sungay ko. Diyos ko Lord, patawad. At may mga kape pala akong dumating kahapon. Ito yung galing sa coach ni Erika, nung tennis player. Sa previous vlog ko ba na-share ko sa inyo. Isa to sa naiwan, marami pa oh. Gamitin ko to dahil masarap, hindi masyadong strong. Hindi nakakadilat ng mata. Nakakaantok lang. Kanina nandun ako sa simbahan. Sabi ko, Lord, huwag naman. Kasi nga, yung mata ko, muntik na akong mahulog sa upuan yung aking ulo. Nakaganon-ganon na ako. Oh, Diyos ko, sabi kong ganon, kulang lang ata ito ng Red Horse. Ay, kapi pa pala. Kasi pa naman ang suot ko. Oh. Ito yung damit na binigay ni Aisa. Diba? Sexy, pero hindi ganito ang suot ko dun sa simbahan kanina dahil ang lamig. Yung hangin na naman nag-focaviator sa aking mukha na hindi kaya ang lamig sa labas. Hindi naman siya minus, kaya lang yung blue ng hangin. Ganito ako magkape. Isang balde. Parang wala nang bukas, no? Ang sarap ng kape. Pasensya na kayo sa aking maingay na background si Kuya Alex. Naglaro kasi sila ng games. Tapos nag-agawan ata yan. Iiwan ko sila dito kasi masyadong maingay. Dadalhin ko kayo dito sa kwarto ni Kuya Alex dahil hindi ako nakapag-prepare kahapon ng mga damit niya. 4 na araw sila doon sa hospital. Prepare ako ng kanyang mga damit. Good for 4 days. Magpadala lang ko ng damit na pang bihis ni Kuya Alex at saka yung mga pangtulog niya. Si Vladimir kasama niya bukas.
hindi ako pwede dahil may trabaho ako at the same time. May mga doktor din naman na hindi marunong mag-English. Doon kasi sila sa city hospital, hindi dito sa village namin. Mag-impake na ako. Maaga ang alis nila bukas. 6:30 a.m. alis na sila. Ipadala kong damit, good for 4 days lang din. Always din ako nagbibigay ng extra, just in case, lalo na itong sa medyas at saka yung sa underwear. Dapat kahapon pa ito naka-impake eh. Kaya lang nakalimutan ko to. Gumawa ako kahapon ng cake para sa wedding anniversary namin. Hindi na ako nakapag-vlog dahil tinamad na ako. Magtaka na naman to si Vladimir, bakit ang dami mong nilagay? Nagbibigay ako ng mga extra damit, kahit na hindi naman kailangan. In case lang kasi of emergency, wala namang problema yung bayarin. Ang problema lang nila yung pagkain. Result nito, sa Friday ata, uwi sila sa Biyernes Santo. Kala nga namin hindi na matuloy yung eye rehabilitation ni Kuya Alex dahil may sakit yan siya 3 days ago. Hindi ako nakapag-work noong Thursday dahil nilagnat si Kuya Alex. Nadismaya tuloy si Vladimir dahil hindi na naman daw matuloy. Thanks God at nawala naman yung lagnat niya at nagiging okay na siya. Mahirap talaga magkasakit ang mga bata, no? Apektado lahat. Lalo na sa edad ni Kuya Alex na nakarelay pa sa amin. Hindi pa maasahan. Hinubad ko na yung sabon ko dahil nahirapan ako nung bumababa na hanggang tuhod. Kaya nakaprepare na ito din. Mamaya, ipaduhod check ko ito kay Vladimir. Ready to go na ito para bukas. Bye, Slovakia. Uuwi na ako ng Pilipinas. Ako lang mag-isa. Ito lang dala ko. Taga Pilipinas ha. Huwag kayong mag-ask sa akin kung may dala akong chocolate. Dahil hindi na magkasya dito. Nilagay ko na lahat ang aking bilyonis. Maleta. Masyado nang masikip. Hindi na kaya ng aking luggage. Saan ko ilagay yung ibang milyones na dapat para sa taga General Santos City. See you later, General Santos. Sana kung totoo, no? See ya, General Santos City Airport. Ang ending pala hanggang airport lang. Hindi na makapasok doon sa Jensen dahil ang malita ko nag-iisa lang. Nasa sahig ito dahil hindi pa tapos si Vladimir. Umalis na sila, sinundo sila ni Bianan. Kami aalis na rin kami ni Philip. Tingnan nyo, oh, sobrang lakas ng hangin. Scooter ako, parang lumipad na yung scooter ko. Kaya doon ako dumaan sa pathway kanina. Kung sa Pilipinas pa to, lumipad na ang mga bubong. Yung mga bahay, tinangay na ng hangin. Pero dito matitibay yung mga bahay nila. Kagabi pa to, eh. Oh? Parang may galit siguro si God, eh. Lord, tama na po. Salamat kay scooter, ha. Hindi ka lumipad kanina sa sobrang lakas ng hangin. 8:14 pa. Wala pa yung train ko. Diyos ko. Nakasuot ako ng gloves o hindi makaya. Sobrang lamig. Ayan, thank you Lord. Lumabas ka na haring araw. Yan. Alam nyo kung may most punctual lang, ako na ang makareceive ng award. Always first. Kaya thank you Lord. Ayoko talagang maiwan ng train. 1 hour ang interval. Maiwan ka ng train. So dapat magantay ka ng next na train. Ade, wala na. Putbulo na ako ni Amo. Nandito na pala ako sa hotel then 6, 7, 8 complete oh. Yung K na yan tapos isang normal. Ay grabe, thank you Lord. Agoy, Diyos ko. Tignan nyo naman. 2 linan yung papalitan ko nito. Ito yung pinakamahirap para sa akin. Okay lang kapag 1 linen. It takes time for me. Minsan naabot ako ng 30 minutes sa paglilinis ng isang room, lalo na kapag 2 yung bed ginamit. Kung isa lang, medyo okay pa. Kahit si Batman pa, hindi kaya ng 20 minutes lang sa isang ganitong standard room. May isang room pa ako doon sa itaas. Tinanggalan ni sir ng mga laundry. Pero matagal pa rin ito. Ako yung si superwoman. Minsan, gino-joke ako ng aking boss dito ba. One time, sinabihan niya ako, grabe yung energy mo ah. Ang ending pala, nagpa-lubag-loob lang ba. Minsan kasi marami silang inuutos sa akin para lang siguro makita nila ako nakangiti lang. Last week pa pala, ay may 3 guest kami
na from politics. Isang babae from UK, tapos dalawa ata dito sa Slovakia. Kaya full kami last week. Yung 14 rooms, hinati niya. Yung iba naman bukas. Kaya today ito. Kaya wag na kayong mangarap na magiging hotel housekeeping. Maganda naman dahil lalo na kapag may tip na maiwan. Dito wala. Minsan nakakapagod. Pero okay lang. Minsan lang ito puno. Diba? Medyo mahal din. Minsan kasi ang mga guest namimili naman din yan. Pero maganda din dito May bala kayong pumunta ng Slovakia tapos wala pa kayong hotel na pwede niyong matulugan. Dito na kayo mag-book sa St. Michael Hotel. Mas malapit ito sa sentrum. Lakarin nyo na lang. Convenient. Napalibutan sila ng 3 malalaking simbahan. Yan ang kagandahan dito sa St. Michael. Sabagay, marami din naman kasing hotel dito banda. I recommend sa hotel na ito dahil feel at home kayo. Kabos namin dito kung anong kailangan mo, provide sila. Ginagawa nila na paraan yan. Ganun nila ka-love itong hotel na ito. At yung guys, parang tinitreat nila na magkaibigan lang, magkakilala. Number 1 yung customer service nila. Mamaya na tayo mag-usap ha. Linisan ko lang muna ito. Dahil gahol na ako sa oras. Tapos na po akong mag-work going to train station ako. Nakita niyo yung mga decoration sa trees. Ang ganda tignan no. Para yan siya sa Easter. Ang Easter dito is on Monday, hindi siya Sunday. Kaya ang ganda tignan, di ba? Iba-iba ang area ng nagsabit niyan. Ang iba sa school. Dito banda may mga eggs. Di ba? Ang ganda tignan. Kahit nakalbo yung trees, at least makikita mo yung decoration nila. Nagandahan kaya ako nito. Sa tuwing ako'y maglalakad dito, sabi ko nga sa sarili ko, sana hindi na to nila tanggalin Ang ganda tignan. Sabi ng receptionist, mas marami daw event dito during summer. Let's see kung totoo ba yung sinabi niya. Ewan ko kung hanggang kailan to nila tatanggalin ito. Ito pa colorful. Doon sa may parang ice cream. Yan ata na decoration nakita ko, mga bata yan. Tapos may mga message ata silang nilagay ayun nga, galing sa isang school from kindergarten. May nilalagay din silang paper katulad nito may nilagay sila. May nilagay sila kung anong area pwede magpa-picture dito Next Apache. Ay ambot, next daw. Ganda tignan, no? Hindi siya nakakasawa. May nilagay sila dito na parang mapa. Pero hindi ko maintindihan yung decoration. Pero parang may galit ata sa mapa yan Ay, yung iba hindi pa naglagay. Kahit anong decoration lang nilagay nila. Basta related sa Easter. May mga rabbit, eggs. Kulang na lang ako ang isabit dyan. Tapos maglagay ako ng Philippines from General Santos City. Sana all. Halos lahat ng mga tao dito na naglalakad na ngayon lang nakakita ng ganito. Nag-take sila ng picture dito. Ang mga trees dito wala pa. Doon lang meron. Sabi ko sa inyo hindi pa nila tinapos. Yung iba ata out of budget o lang time mag-decoration. Dapat maglagay din dito yung taga-Igram. Yung kindergarten doon sa village namin ba para mapuno na tong trees na ito Then meron pa dito pati yung bulaklak nilagyan din nila. Ito din maganda. Ewan ko made of paper ba ata to? Hanggang doon na lang. Next time ako na dito ang tatayo sa pinaka-last. Para mas maganda at excited sa mga tao. Katulad niyan ba yung 3 na yan na nakatayo dyan 24/7 yan sila dapat ganyan din ako. Tapos ang sahod ko milyones. DJ Kuya Alex ko. Nasundo ko na pala si Philip. Then going home na kami. Umalis si Alex at saka si Vladimir. Hindi kami kasama. Naiwan kami dito sa bahay. 4 days pa pala sila hospital for Alex cause eye rehabilitation. Philip ko? And kami lang dalawa mamaya doon sa bahay. No, Philip? Friday sila babalik. Timing din na Good Friday. Nandito na po kami sa bahay. Namiss ko si Kuya Alex at saka si Daddy. So tawagan namin siya. Tumawag pala si Vladimir. Nag-change pala ako ng eyeglass kasi nandito na ako sa bahay. Kapag magtuwad, hindi mahuhulog. Kasi ito yung eyeglasses ko na pangbahay. Sagutin ko lang yung tawag ni Vladimir. Baka may good news. Huwag naman sana makauwi sila ngayon. Year, ganito din ang nangyari. One night lang sila doon.
Ako sama. Very good, thank you. We are accommodated here. Alex got a examination already. And, In his eye? We forgot the school bag for Alex. Why do you need that, Daddy? Because he's got a teacher here as well. And even Ivan could bring it to us tomorrow. Tomorrow, is that tomorrow morning? Around 9 he will go to work. But could you give him the bag, please, today? Okay, Tiras, I will give it to him. And could you put inside the bag the plasters for Alex's eye? Dobre. All bag. All bags, the eye plaster? Yeah. And could you put I don't know if Alex left the pencils and the books on the table. Then his teacher, Daddy, is in the hospital? There is a teacher for kids, so it's So, do you want me to bring all the... the whole school bag, but put the things, his things on the table inside the bag as well. He left some. he will make the homework? No, he will do study here because the teacher here is teaching them. Dobre. So, I'll give it to Ivan Tiras or Alibok You Potong? can give it to Mata. Maybe Mata is at home. I was supposed to go somewhere, but Mata is at home. Matcha is at home, Tiras? And one toilet paper maybe. One more, Okay, dobre. just in case. Okay. Okay, honey, love you. Tato, Everything okay? Filip, ahoj. dziękuję. Kula je tuto. Na izbe. Do you miss your kuya? Ano, chcę mu niečo povedať. Čau, Filip. Ahoj. Namiss nila ang isa't isa. Plejko? Ne. Ako bolo v škôlke? Ano, moje. Autička. To ja som nevedel. Mal si perimetka, nebola ti zima? Ne, ja som našiel peniaz. Peňažček si našiel? Magaling na siya mag- Áno, naozajský. A ako, 5 centov, alebo euro, alebo Nie, je to len 20 0. 20 centov? Áno, No super. to som našiel na futbale v škôlke. Paráda. Ay, nakalimutan ko pala si Vladimir kaya siya tumawag. Everything is okay naman daw. Yung bag pala ni Kuya Alex, ibigay ko daw doon sa kapatid niya, dyan kapitbahay namin. Kasi mag-study daw sila doon sa hospital. Ito ay plaster ni Kuya Alex. Tapos oats, then toilet paper. Wala daw doon internet, napaka-poor. Tapos mga notebook ni Kuya, kasi Vladimir yung nagtuturo ng reading. Siya yung more on Slovak. Yung English, as in basic lang, hindi nila priority. So, ihatid ko lang to. Stay natin ko, 3 minuti, doon dito lang sa kapitbahay. Huwag kang matakot. Or, yan di battery. Huwag may kusog si Philip. Pwede din. Well, I can go. Ang gulo na pala to si Philip eh. Ako tinulungan. Tidang. I-segregate na namin to ni Philip. Mas maigi sana kung nandito si Kuya Alex. Kaya Philip ko. Mas madali kung nandito din si Kuya Alex. Chocolate. Hindi naman to masyado marami eh. This time, alam niyo naman ang pinakamarami. One chocolate. Nasa Christmas. Itong mga ganito, ibibigay ko sa kay brothers-in-law. Saya. Itong mga maliliit para sa mga anak nila. Kinainan ni Philip yung isang chocolate. Tambuli po itong. May sira pa naman yung ngipin niya. I'll eat just one. Minsan hindi to tumutulong. Nagkakalat lang. Kaninang umaga pala, na-curious ata yung boss ko. Nagtanong siya sa akin bago ako nag-start na maglinis ng kwarto. Regarding doon sa kay Alex, nung nag-absent ako, sinabi ko kasi sa kanya na may sakit si Alex. Then kanina, tinanong niya ako kung okay na ba daw si Alex. Na okay naman sir. Unfortunately, nasa hospital sila ngayon. Sabi niya, bakit? Chismoso din. Sabi ko, para sa kanyang eye rehabilitation. In short, may eye exercise si Kuya Alex doon sa city, Bratislava. So, sinabi ko yung totoo kung ano ang health condition ni Kuya Alex. Masakitin, almost every month, may sakit siya. Once na may mga bata or may taong may ubo, may sipon,
After 1 week niyan, si Alex, siya na naman yung magkasakit. Ito bihira lang to eh. And weak na kasi yung immune system ni Alex, kaya siya nagkaganyan. Nagulat din si Sir nung sinabi ko na may butas yung heart ni Kuya Alex. Then nagtanong din siya sa akin, inborn ba yun? Sabi ko, oo, inborn. Nung sinabi ko din sa kanya na ang doktor sa Pilipinas nagsabi na hanggang 18 years old lang daw si Kuya Alex, kung malagpasan niya yun, swerte kami. Kung hindi, yun na yung sinasabi na tanggapin na lang daw ang katotohanan. Wala pa yung heart surgery ni Kuya Alex. Nang nandito na kami sa Slovakia, and then nag-undergo si Kuya Alex ng heart surgery, thanks God, sinabi ng doktor dito sa Slovakia na he can live as normal. Malalaman natin after 18 years old kung totoo ba yung sinabi ng doktor sa Pilipinas. Mommy, like this, touchy? Sinabi din ni Sir sa akin, marami namang case. It's a big jingle! Sinabi din ni Sir na marami daw case na katulad kay Alex dito sa Slovakia, nabuhay naman daw na normal. Ayun naman din ang promise ng doktor. Sinabi ko din kay Sir na sigad na ang may alam niyan. Nung nalaman ni Sir kung ano yung health issue ni Alex, nakita ko sa kanyang mga mata yung simpatiya niya para sa akin. Akala niya, tumatawa lang ako sa harapan niya, pero deep inside pala may malaki akong problemang dinadala. Kasi minsan nakikita niya na masayahin ako doon sa trabaho. Nalaman niya na ganyan pala, na may anak akong yun, hindi normal, na marami siyang diferensya sa kanyang katawan, internal organ at saka yung external organ. Sinabi ko din kay Sir na nagkaroon din ng clubfoot si Kuya Alex, yung isang binti niya maliit, yung isa normal. Hindi siya nasisiyahan nung nalaman niya ang buong pangyayari about sa kalusugan ni Alex. At least, ngayon alam na niya. So, anytime kapag may sakit si Kuya Alex, hindi ko na kailangan pang i-explain sa kanya. Ang lahat ng ito, isinorender ko na kay God. Naubos na ang luha ko. Ayaw ko nang umiyak pa. Kung ano man ang hatol ni God para kay Alex, Mommy, wala na ako magagawa pa. I found this. Hindi ko maiwasan na mairita din minsan ba na almost every month na lang. Kung hindi si Vladimir ang absent, ako yung absent sa trabaho. Hindi naman pwede na i-priority namin yung trabaho tapos may sakit si Kuya Alex. Mostly ang sakit ni Kuya, lagnat, ubo, sipon, yung suka, pasintabi sa kumakain, or sumasakit yung tiyan. But anyway, hindi ko alam kung anong ginawa ni Philip. Tira, pasagad lang siya. Okay na, ciao na kay Tita Titus B. Ahoy! Subscribe, like the channel. Bye, us!